Namamasura ako dito sa Canada para may dagdag kita pero ikinahihiya ako ng boyfriend ko. Dear 8, magandang araw po sa inyo at sa mga followers mo. Ako si Daisy, 32 years old, isang OFW dito sa Canada. Galing ako dati sa Dubai at doon ay nag-apply ako patungo dito. May pangarap kasi ako. Pangarap ko na makuha ko ang mga kapatid ko. Maipasyal ang mga magulang ko dito balang araw. Punong-puno ako ng pangarap noon. Akala ko, madali ang buhay dito sa Canada. Siguro sa mga professional, malalaki ang sahod, at may mga asawang mayaman. Pero sa katulad ko, isang utility sa isang hotel, mahirap, oo. Dollar ang sasabihin ng marami. Malaki ang sahod. Pero nagbabayad ako ng bahay. Tubig, kuryente, pati food ko pa. Nagpapadala pa ako sa Pinas. Sa nanay at tatay ko, yung pangarap kong bahay. Hanggang ngayon, hindi pa naumpisahan. 4 years na ako dito, Ate Maria. Kapag papauwi na ako galing sa work ko, naglalakad ako sa haba ng hallway. At lahat ng makikita kong bote ng tubig at kanang mga soft drinks, kinukuha ko. Iniipon ko ito at pag marami na, saka ko binebenta. Madali lang kasing magbenta dito. Nasa baba lang ng building kung saan ako nakatira. Para sa akin malaking bagay ito. Malaking tulong para sa akin, hindi ko kasi ugaling magreklamo. Kahit hirap at pagod na ako. Hindi ko rin ikinahihiya na namumulot ako ng basura dito sa Canada. Nakilala ko si Jorge dito, isang Pinoy at citizen na dito. May sarili silang negosyo at tuwing weekends napunta siya sa bahay. Minsan gumagala kami sa isang taon namin na magkarelasyon. Never pa niya akong ipinakilala sa pamilya and friends niya. Hinayaan ko lang iyon dahil alam ko sa sarili ko, wala din naman akong maipagmamalaki. Okay na sa akin na nagkakaintindihan kami sa mga bagay-bagay. Isang araw, medyo maaga akong umuwi. At sa akin pag-uwi, tulad ng dati, nilalakad ko lang ang mahabang hallway para madaanan ko ang mga basurahan, para kunin ang pwedeng maging pera sa hindi ko inaasahan habang ako ay nakakarami na ng bitbit. At nasa isang basurahan ako na marami pang makukuha. Nakita ako ni Jorge. Kasama niya ang dalawang friends nito. Laking gulat niya nang makita niya ako na namumulot ng basura. Sabi pa niya, ano daw ang ginagawa ko? Bakit ako namumulot ng basura? Nasa basurahan na nga kinukuha ko pa. Sabi ko ibebenta ko para maging pera. At doon siya nainis, anong klase daw akong tao? Masyado ko naman daw pinababa ang sarili ko. Single daw ako, may maayos naman na trabaho. Bakit kailangan ko pang gawin ito? Sabi ko, sayang pera din ito. Wala naman nagbabawal na manguha ng kalakal sa basurahan. Mas lalo siyang nagalit dahil sa sobrang kahihiyan niya, dahil sa kasama niyang mga kaibigan niya. Sa inis niya, minura pa ako at sabay alis niya. Pag uwi ko ng bahay, umiyak talaga ako ng sobra. Hindi dahil sa pamumulot ko ng basura, kundi dahil sa mga binitawan na masasakit na salita. Yung tumusok sa puso ko dahil akala ko, siya lang ang taong makakaintindi sa akin. Dahil breadwinner ako ng pamilya, sa kabila ng pag-iyak ko ay hindi ako sumuko. Pinagpatuloy ko ang buhay ko, ang pamumulot ng basura. Dahil may goal ako dito sa basura, nakakaipon ako ngayon kahit papaano. Ipon na masasabi ko na akin na talaga dahil hindi ito parte ng aking sweldo. At ang boyfriend ko, binitawan ko siya. Sinabi ko sa kanya na hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal niya dahil isa lang akong basurera ng Canada. Pero alam niyo ba, kahit isang sorry, wala akong narinig mula sa kanya, dun ko napagtanto. Sobrang baba talaga ng tingin niya sa akin. Kaya hindi ko hahayaan na maulit pang muli ang naranasan ko sa BF ko.